Okay. Sabi ng Bible, hindi na po ba kayo? Okay. Sabi ng Bible, at ang nagsasalita dito sa Apostle Paul, ito po yung kanyang statement bilang isang Kristiyano. Sabi diyan, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sabi ng Bible, who loved me and gave Himself for me. Sa Tagalog po, na siyang nagmahal sa akin at binigay niya ang kanyang sarili para sa akin. Tayo po'y manalangin. Father in heaven, muli, kailangan namin ang iyong pagtuturo. Kailangan namin ang Holy Spirit na siyang mag-guide sa kabuuan ng mga narito, Panginoon, ngayon. Patuloy po akong kumikilala na ako ay kulang aking kakayanan. Wala akong kayang baguhin ang buhay kundi ikaw lamang dakilang Diyos. Holy Spirit, huwag niyo pong hayaan na mawalan ng saysay ang pag-aaral namin ng iyong salita. Mangusap ka, Panginoon, sa amin. Salamat din sa mga umawit, salamat sa mga mensahe ng awitin na napakinggan namin. Ito po ay nagsilbing pagpapala sa bawat isa. Sa mga bisita po namin, kayo po mag-minister sa kanila at madama nila ang inyong presensya sa magitan pag-aaral ng salita. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po, pwede na po kayo makaupo, mga kapatid. So, ang tanging kulang hiling ay ang kooperasyon sa bawat isa. At please po, yung mga Bible ninyo ay, sa po ninyo ay itabi nyo muna. Joy, I hope na naintindihan nyo yan. We are here to worship, amen? At sinasabi ko po yan na may pagpamahal sa Panginoon, no? May pagpamahal. So, itabi nyo muna yan. May ikling oras lang po. Bigyan natin ng quality time ang ating pag-worship sa Panginoon. Amen po? So, tuloy-tuloy yung laro natin. Ano yung laro natin? Stop, look, and listen. Stop sa pakikipagkwentuhan sa katabi. Then, tingin lang dito. And then, makinig ng salita ng Diyos. Amen po? The Christian life. Yun po yung pamagat ng ating pag-aaral. So, sa anong sasalita dito ay si Pablo. Sabi niya, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. No? Yet, not I, but Christ liveth in me. Okay? Sabi ng Bible, and the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God. Sabi niya, ang buhay ngayon na aking yung buhay ni Paul na siya nagpapatuloy, sabi ng Bible, ito ay inilaan niya sa kanyang Panginoon. Sino yun? Si Jesus Christ. Okay? Inilaan niya sa kanyang Master. Na yung Master niya, sabi ng Bible, by faith of the Son of God who loved me. Yung Master niya, yung kanyang Panginoon, which is the Lord Jesus Christ, yung ating Panginoon, sabi ng Bible, who loved me. Paano ba in-express ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin? Ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Amen? Okay? So, malapit na yung Christmas. So, ang Christmas po ay pag-aalala ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So, hindi lang niya ibinigay sa mundo ang kanyang anak, kundi ang sabi ng Bible, He gave Himself for me. No? Who loved me and He gave Himself for me. So mga kapatid, hindi lang niya minahal, kundi ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Naintindihan po ninyo? So, the Christian life. Paano po nag-uumpisa ang Christian life? Okay? Merong tatlong punto dito. Christian life is start with Christ, stay with Christ, and end with Christ. Yun po yung bagay na sinikap ni Apostle Paul na siya po ay nag-umpisa na yung kanyang buhay nagkaroon ng kabuluhan mula nung nakilala niya si Jesus Christ. At mula nung nakilala niya si Jesus Christ, anong kanyang ginawa? Naglingkod siya sa Panginoon. Sabi ng Bible, I am crucified with Christ. No? Yung kanyang buhay na sa kanyang ikinabubuhay ngayon, na nagpapatuloy yung buhay na nagpapatuloy ngayon ay hindi na niya ito inilaan para sa kanya.
kundi ito ay ibinigay niya sa kanyang Panginoon. Amen po? Ganun po ang Kristiyano. Ang Kristiyano po ay nabubuhay hindi para lang sa kanya lamang, kundi nabubuhay siya para dun sa kanyang Master, which is the Lord Jesus Christ. Ngayon po, the Christian life start with Christ. Kung pag-aaralan po natin ang buhay ni Apostle Paul, ano ba si Apostle Paul dati? Siya po ay isang mamamatay Kristiyano para sa kaalaman ng iba. No? Ang religion po niya ay Judaism. Yun po yung kanyang religion. At dahil sa kanyang pagtatanggol sa kanyang relihiyon, ay willing siyang pumatay ng mga Kristiyano. Sapagkat nung si Jesus Christ ay napunta dito sa lupa, nag-minister siya, ay meron siyang itinuro mga katuruan, which is Christianity. Kaya para kay Saul, si Paul, para kay Paul, ayaw niya na mayroong ibang religion. Ang gusto niya is Judaism lamang. Kaya ang ginagawa niya, pag mayroong mga babae o lalaki na Kristiyano, anong kanyang ginagawa? Mayroon siyang authority, mayroon siyang warrant of arrest, galing sa mga high priest, galing sa mga Sanhedrin, na kung saan nakasulat doon na mayroon siyang kapangyarihan, na pag mayroon siyang nakitang lalaki o babae na nangaral ng tungkol kay Kristo, mayroon siyang kapangyarihan para ito ay kanyang huliin at dalhin sa Jerusalem. Yun po yung kanyang trabaho. No? Yun po yung kanyang function. Yun po yung kanyang karir bago siya natagpuan ng Panginoon. Pero mga kapatid, si Paul po habang busy, habang active sa kanyang serbisyo, ay nasumpungan siya ng Panginoon. Saan natin makikita yan? Sa Acts chapter 9, makikita natin po dyan ang kwento kung kailan si Paul po ay nakakilala sa Panginoon. At nag-start yung kanyang pagiging Kristiyano nung siya po ay nakakilala sa Panginoon. Ang sabi ng Bible sa Acts chapter 9 verse 1, and Saul yet threatening out slaughter against the disciples of the Lord went unto the high priest. No? Siya po ay busy na i-persecute Christianity, at hindi lang yan, pinaikting pa niya yung kanyang kapangyarihan. At ang sabi ng Bible, nag-desire pa siya ng letter. No? Sabi ng Bible sa verse 2, and desire of him a letter to Damascus, to the synagogue, that if he found any of this way, with men or woman, he might bring them out into Jerusalem. Sabi ng Bible, sabi ng Biblia, pag meron siyang makita, lalaki o babae na nangangaral o manampalataya ni Jesus Christ, meron siyang kapangyarihan na huliin ang mga taong ito. Amen po? Saan galing yung authority niya? Hindi sa Panginoon. Saan galing? Galing sa mga high priest. Grupo ng mga pare, Sanhedrin. Sabi ng verse 3, and as he journeyed, habang siya naglalakbay, he came near to Damascus, and suddenly there shine round about him a light from heaven. Meron daw, sabi dito, meron daw po isang nagliliwanag galing sa langit. Sabi dito, and suddenly there shine around about him a light from heaven. No? Siya po yung naglalakbay, excited siya, meron siyang hawak na papel na nakalagay doon. Pag meron ako nakitang Kristiyano, lalaki, babae, huhulihin ko sila sa kanyang journey. Pero dumating ang time na mag-i-start na yung kanyang pagiging Kristiyano. Sino ang kanyang nakilala? Paano nag-i-start? Nag-i-start ang mga bagay na yun, ang pagiging Kristiyano niya, start with Christ. So Christianity start with Christ. Amen? No? Tayo po mga kapatid, hindi porket tayo po ay pinanganak dito sa Pilipinas. Alam niyo, sa Pilipinas po ay napakaluwag ng Christianity. No? Ang pasihan na lang po na ikaw ay Kristiyano dito sa Pilipinas, Kristiyano ka kasi hindi ka Muslim. So, pag hindi ka Muslim, automatic Kristiyano ka. Ganon na lang po kababaw ang pagiging Kristiyano. Kaya mayroon po ako nakilala isang Muslim, ang nakilala niyang Kristiyano, yun po yung mga tunay na, yung mga hindi tunay na Kristiyano. Kaya sabi niya, alam mo mga Kristiyano yan, ganyan lang sila. Sabi nila, sino ba nasa kulungan? Ano sila? Kristiyano, tama? Sino ba yung mga rapists?
Ano religion nila? Na nasa kulungan? Kristiyano. Tama? They claim that they are Christian. Sino yung mga magnanakaw na nahuhuli? Sino yung mga drug lord? No? Sino yung mga karamihan nandun sa kulungan? Kristiyano, kung tanungin mo. Pero kung tatanungin mo, kung ano yung dahilan, bakit naging Kristiyano sila? Kasi pinanganak akong Kristiyano eh. Hindi kasi ako Muslim, kaya Kristiyano ako. So, mga kapatid, ganun na lang po kababaw ang pagiging Kristiyano. Amen? Nakuha ninyo? Kristiyano ako kasi hindi ako Muslim. Hindi po yun ang pagiging Kristiyano. Ang Kristiyano po ay representative ka ni Kristo. Kristo. Dala-dala mo ang pangalang Kristo. Christian. Dito po sa nangyari kay Saul, mga kapatid, nag-start po yung kanyang pagiging Kristiyano mula nung siya talaga ay nakakilala kay Jesus Christ. Amen? Nakuha niyo po? Hindi porket hindi ka Muslim ay Kristiyano ka na. Hindi po. Ang pagiging Kristiyano ay meron kang personal na relationship kay Jesus Christ. Kaya sabi ko doon sa Muslim, Brad, kung nakikilala mo lamang yung tunay na mga Kristiyano, tataas ang tingin mo sa pagiging Kristiyano. No? Kung nakikilala mo lamang yung mga Kristiyano, may Kristo sa puso na namumuhay na may kabanalan, siguro, Brad, yung tingin mo sa Kristyanismo ay tataas. Ang nakilala mo kasi mga Kristiyano, yung mga Kristiyano nandun sa sabungan. Nandun sa inuman. Nandun sa sugalan. Right? At minsan, nandun sa kulungan. At sila pa yung mga promotor na kasalan. They are Christian. They're claiming that they are Christian. Pero, sino ba talaga ang tunay na Kristiyano? Sana po maintindihan yan. Christianity start with the Lord Jesus Christ. Amen? Ang Kristyanismo ay nag-i-start kay Kristo. Dito po, mga kapatid, si Saul po, habang siya po ay busy na gawin ng kanyang commission. Anong kanyang commission? Manghuli ng mga Kristiyano. Sabi ng Bible, and as he journeyed, he came near Damascus, suddenly there was shine around about him a light from heaven. Isang ilaw na sa sobrang liwanag, ang sabi ng Biblia, yung mata ni Saul ay nakaroon ng talukap. No? Nabulag siya. Naalala niyo si Moses? Tinanonood ng Ten Commandments. Nung siya po ay pumunta doon sa Mount Sinai, yung kanyang buhok ay hindi puti. Tama? At hindi siya matanda. Pero natanggap niya yung Ten Commandments. Nakita niya yung glory ng Panginoon. Ano nangyari sa kanya? Tumanda siya na hindi lang po 10 years. No? Hindi lang po 50 years. Talagang tumanda siya, nakita niya yung glory ng Panginoon. Pero dito mga kapatid, nangyari kay Saul, sa sobrang liwanag, nabulag po si Saul. No? Hindi ko alam kung ilang linggo yun, ilang araw yun, pero ang nangyari dito, si Saul po ay nabulag. Ang sabi ng Bible, sa verse 4, and he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? So, ano makikita natin dyan? Number 1, Christianity start with Christ. Ang nangyari kay Saul ay it was a conversion. And then, ito po ay hindi lang po basta-basta conversion. No? It was a sudden conversion. No? Biglaang pagbabago ni Saul. At kailan nag-start yan? Nag-start yan nung na-encounter niya ang ating Panginoon. Amen? No? Yan po ang nangyari sa buhay natin. No? Hindi lamang po kasing drama na nangyari kay Saul, pero ganun din po ang nangyari sa atin. Yung ating journey bilang isang Kristiyano, totoong Kristiyano, nag-start yan nung ikaw nanampalataya kay Jesus Christ. Amen? So kung ikaw ay nanampalataya sa Kanya, ikaw ay totoong Kristiyano. Kristiyano ka na kailangan lumago, Kristiyano na kailangan lumalim sa Panginoon. Alam mo si Saul po, hindi naman po siya automatic na naging active kagad. Dumaan din po siya sa proseso. Okay? Nabulag siya, pinunta siya sa Ananias, no? Pinag-pray siya, and then lumakas na siya. Anong ginawa niya? Nangaral na siya ng salita ng Diyos. It was a sudden conversion. Note, the light is from the Word. The light is from the Lord Himself. Nanggaling ito sa Panginoon. Thank God, no? This light come
into our heart. Ngayon po, tayo is saved na. Amen po? No? Salamat sapagkat ang liwanag na ito ay napunta din, naranasan din natin sa ating mga buhay. 2 Corinthians chapter 4, verse 6. Sabi ng Bible, "For God, who commanded the light to shine out of darkness, had shined in our heart to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ." It was a sure conversion. Okay? It was a sudden conversion. Salamat sa Panginoon. Sapagat yung pong conversion ni Saul po ay nagpapahiwatig lamang ng bawat tao ay mayroong pag-asa. No? Nang bawat tao ay mayroong pag-asang magbago. Or nang bawat tao ay may pag-asang mabago. No? Napakahirap baguhin ito sa Saul. Bilo mo, mamamatay Kristiyano, persecutor, tapos all of a sudden, naging preacher. Amen? Meron ba kayong kilalang tao na feeling nyo ay hindi na magbabago yan? Pwede nyo sabihin yun. No? No? Meron ba kayong makakilalang ganun tao? No? Nasabi sa tingin nyo, sa itsura niya, sa ugali niya, ay wala na pag-asa yan. Tuloy-tuloy na yan. Meron bang ganon? Kung meron ganon, mga kapatid, mayroong pag-asa pa yung tao na yun. Bakit po? Si Saul po binago ng Diyos. Amen? Ako po binago ng Diyos. Ikaw nga binago ng Diyos eh. Amen? At marami pang babaguhin. At mag-i-start yan kay Jesus Christ. Amen? It was, letter A, it was a sudden conversion. And then number 2, it was a sure conversion. Totoong pagbabago talaga. Bakit po, mga kapatid? No? Sabi ng Bible sa verse 5, tingnan natin ha. And he said, "Who art thou, Lord?" No? And he said, "Who art thou, Lord?" Nagtanong si Saul, "Sino ka, Panginoon?" Ano sabi natin, Panginoon? No? "I am Jesus whom thou persecutest." Ako, si Kristo, na iyong pinag-uusig. It's hard for thee to kick against the pricks. Alam niyo ba ibig sabihin ng it's hard for thee to kick against the pricks? Ang ibig sabihin po ng mga kapatid, no? It's hard for thee to kick against the pricks. Mahirap sa isang tao na sumipa sa isang tulis. No? Halimbawa, tulis yan. Tapos ano gagawin mo? Gusto mo siyang talunin. Yung tulis, tutok. So magiging na pagsipa mo. Talunin ka tutok. Sino makasaktan? Tayo, di ba? Ha? At sapagkat ang ginagawa ni Saul dito sa time na ito, mga kapatid, pinipersecute niya mga Christianity. No? Pero hindi niya alam na kanyang pinipersecute, abala-abala siya sa paghuli ng mga nanangarap kay Jesus Christ, at pinipersecute niya personal, walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya sabi ng Panginoon, Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Siguro naisip ni Saul, hindi naman kita pinag-uusig ito mga pinag-uusig ko. Pero hindi nalaman ni Saul na ang pinag-uusig niya is a body of Christ. At ang head of Christ, parang iba ko sino? Si Jesus Christ. Kaya every time, every masakit niya sa mga Kristiyano, ang pinahirapan niya, walang iba, kundi si Jesus Christ. Sa bawat bato na pinupul niya kay Stephen, sino si Stephen? Si Stephen po isang manungaran ng Diyos, nabatay siya sa mga kita ng pambato ng mga tao. Sa bawat bato na ibinabato niya at sa mga kasama niya, yung pong bato na yun tumakas kay Jesus Christ. Kaya sabi ng Bible, it's hard for thee to kick against the pricks. Tamang-mangan po ang ginagawa ni Saul. Nasisipa din sa pulis. Walang mangyayari sa iyo. Kundi, masasaktan ka lang. So nakita niya po mga kapatid yung kanyang kasalanan. Nakita niya yung kanyang mali. Kaya sabi niya, "Who art thou, Lord?" Sabi niya. Sabi ng Bible, verse 4, "And he fell down on earth, a voice saying unto him, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord?" Sino ka, Panginoon? And the Lord said, "I am Jesus, whom thou persecutest." It's hard for thee to kick against the pricks. So Christianity, mga kapatid, starts with the Lord Jesus Christ. No?
Hindi po pwede yung ang Christianity po ay hindi po dahil nagpa-member ka sa isang church. No? Nilista mo yung pangalan, church yan, o kasali na ako dyan. Hindi po ganun ang pagiging member ng Kristiyano. Ang pagiging member ng Christianity is spiritual. Hindi sa magitan ng lista. It was a true conversion, and then it sanctifying conversion. Pag sinabing sanctified, ang root word ang ibig sabihin ng sanctified is inaring ganap. Ikaw ay pag-aari na ng Diyos. No? Ano nangyari kay Saul? So nabulag siya, nasubsob siya, and then dinala siya sa isang tahanan. At anong sabi ng Bible? Inutusan si Ananias na na turuan si Saul. Okay? Inutusan si Ananias na turuan si Saul. At ang purpose ng Panginoon kung bakit si Ananias, si Saul ay niligtas ng Panginoon para maging chosen vessel. No? Para maging kasangkapan ng Diyos. Alam niyo ang ministry ni Saul? Para sa mga kananayan, anong ministry niya? Ang ministry ni Saul, mangaral sa Hintil, mangaral sa Hudyo, at mangaral sa mga taga-Romans. So, napaka-specific po ang ministry ni Saul. Kaya, meron tayong tinatawag na Paul Missionary Journey. No? Punta siya dito, punta siya doon, sapagkat yun ang design ng Panginoon para sa kanya. Sabi ng Bible sa verse 15, Acts chapter 9 verse 15, But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel. No? For he is a chosen vessel to me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Bakit siya iniligtas ng Diyos? Para mangaral saan? Sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga children of Israel. Specific. So, it was a sanctifying conversion. And then, number 2, stay with Christ. Paano mag-stay with Christ? Sabi ng Bible, I am crucified with Christ. No? Nabubuhay ako dito. Christianity is staying with Christ. Paano tayo mag-stay with Christ? No? Kung papansin ninyo, si Apostle Paul po, ay hindi po siya natiling Kristiyano lang. Kundi, sa kanyang pagiging Kristiyano, meron siyang ginawa. Anong kanyang ginawa? Na-involve siya sa ministry. Amen? Nag-involve siya sa ministry. The involvement of the ministry. Basahin natin sa Acts chapter 9, verse 19 hanggang 25. Sabi ng Bible dyan sa 19, And when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. So si Saul po, nabulag siya, nanghihina siya, pero nakarecover na siya, pinakain siya ng meat, pagkain, lumakas na siya physical. Ano ang kanyang ginawa? Sabi sa verse 20, tinan niyo sa verse 20, And straightway, he preached Christ in the synagogue. Anong ginawa niya? Mula nung nakakilala sa Panginoon, na-preach na siya tungkol kay Kristo. No? Ate May, tinan nyo dati si Kristo, dati si Saul, pag nangaral kay Kristo, huhuliin ka niya. Yun ang trabaho ni Saul. Pero ngayon po, mismong si Saul ang nagtuturo na tungkol kay Jesus Christ. Amen po? No? So, na-involve na siya sa ministry. Yung ministry na kanyang pine-persecute, naging kabilang na siya doon. Kaya nga, yung mga kasama niya, yung mga Kristiyano na natapuan niya, ay nagdududa sa kanya. Totoo bang Kristiyano na yan? Baka spy lang yan. No? Tinitignan lang kung ilan tayo dito o kaya anong movement natin dito. Kasi sa aming pakakilala, yung Saul na yan, marami nang pinatay na Kristo yan. Tapos bigla siya mga ngaral tungkol kay Kristo. Mga kapatid, no? Na-involve na si Saul, si Paul, sa Christianity. Amen? Nakita nyo? He preached Christ. He preached the gospel of Jesus Christ. Verse 20, And straightway he preached Christ in the synagogue that he is the Son of God. Verse 21. Tingnan nyo kung paano nagdududa yung mga tao. But all that heard him were amazed.
No? Yung mga nakakita sa kanya, mga nakapakinig sa kanya, ano nangyari sa kanila? Mga namangha sila. Totoo ba to? Yung Saul na nanguhuwi ng Kristiyano, ngayon, siya ngayon na nangangaral tungkol kay Jesus Christ. Amen? Nakita niyo? But all that heard him were amazed and said, "It is not this he that destroyed them?" Di ba? Ito yung nagdi-destroy sa Christianity. Then when is called on his name in Jerusalem, and came hither on that intent that he might bring them bound unto chief priests. Sabi sa Bible sa verse 22, but Saul increased the more in his strength, spiritual strength, physical strength, and confound the Jews which dwelt at Damascus, proving that is very Christ. Verse 23. Ano nangyari sa kanya? No? Mga kapatid, number 1, bilang nag-stay, bilang isang Kristiyano, he preached the gospel of Christ. Number 2, he was persecuted for the gospel of Christ. From persecutor to persecuted. No? Dati siya nag-uusig, ngayon, siya na po ay inuusig. Baliktad na po ang nangyari, Ate Maribek. No? Dati siya nanguhuli, ngayon, siya na ngayon ang hinuhuli. Bakit? Sa kailan nag-start yan? Mula nung nakilala niyo si Jesus Christ. Christianity start with Christ. And then, numbers 2, Christianity stay with Christ. Paano mag-stay? Involvement sa ministry. Pag mayroong isang ditong nakilala tayo na dating siga-siga dito, halimbawa mayroong gano'n nangyari, tapos biglang naging mahamto pa. Na? Tapos biglang song leader dito, baka yung mga dating tropa niya, hindi sila makapaniwala. Tama? Pero pwedeng gawin ng Diyos yan. Kung mayroon kayong pinagpipray na sana baguhin siya, tuloy nilang panalangin. Amen? Kung mayroon kayong loved ones, sana makasama ko na rin sa church, sige lang, tuloy lang. No? Walang imposible sa Panginoon. Di ba, Ate Maribel? Ate Maylin? Ate May? No? Walang imposible sa Panginoon. Kung si Saul ay binago ng Diyos, kaya nang baguhin ng mga loved ones natin. Kaya niya baguhin ng tatay ko. Kaya niya baguhin ng tiyuhin ko. Kaya niya baguhin yung mga mahal ko sa buhay na sa ngayon ay talagang hindi ko sila kaisa sa pananampalataya. Pero kaya silang baguhin ng Diyos. Okay? He was persecuted for the gospel. Verse 23. Ito na ngayon ang kalagayan ni Saul. Sabi ng Bible, and after that many days were fulfilled, the Jews took counsel for what? To kill him. Yung mga Hudyo ay nagkaisa sa anong paraan para patayin si Saul. Pero sa totoo lang, yung mga council na rin, mga Hudyo, nagkaisa rin para patayin si Kristo. Pinag-aralan natin yan nung prayer meeting. Tama? Ngayon naman, yung mga council of the Jews nagkaisa para patayin si Saul. So, from persecutor to persecuted. At ang sabi ng Bible sa verse 24, but their laying await was known of Saul, and they watched the gates day and night to kill him. No? They watched the gate day and night to kill him. Kung babasahin niyo po ang Book of Acts, marami pong kapahamakan ang nangyari kay Saul. Hindi po naging madali yung kanyang pagiging sa journey niya bilang isang Kristiyano. No? Jesus took the counsel to kill him. They wait the gates day and night to kill him. Anong sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 3 verse 12? All that will live godly shall suffer persecution. All that will live godly, ang sino man mamumuhay sa Panginoon will suffer persecution. Hindi ko alam kung naranasan niyo na yan. Mararanasan niya maliliit na persecution.
Persecution galing sa family natin. Persecutions dahil sa mga dating barkada natin. Sasabihin nila, yan si Sister Maribik. Praise the Lord na yan. Di ba? Maririnig yan. Pag may bit-bit na kayong Bible, no? Maririnig yan. Yan si Ate May. Hallelujah na yan. No? Meron ganon. Nagba-Bible study na yan sa bahay nila. Meron yan. No? Hindi niyo naririnig. Pero ang encouragement sa inyo, tumuloy lang kayo. Amen? Amen? Bakit yung ginagawa ninyo ay parte ng isang pagiging tunay na Kristiyano. No? Tuloy lang tayo. Tuloy lang tayo, mga kapatid. Okay. So, he was persecuted. Sabi ng Bible sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, all that will live godly shall suffer persecution. No? For suffering in 2 Corinthians verse 11, 24 hanggang 27. Basahin natin. Tingnan natin yung suffering ni Saul sa kanyang pananatili bilang isang Kristiyano. 2 Corinthians chapter 24, chapter 11, verse 24 hanggang 27. Nandiyan ba yung Tagalog mo, anak? Meron Tagalog yan, ano mo? 2 Corinthians chapter 11, verse 24 hanggang 27. Okay? Basahin ko po. Sundan ninyo mga magagandang mata. Sabi ng Bible sa verse 24, ito po yung mga suffering ni Paul sa kanyang pananatili bilang isang Kristiyano. Sabi diyan, of the Jews 5 times received, I for this stripe save one. No? Si Saul po, nakaranas siya ng palo mula sa mga Hudyo. No? Pinarusahan siya. 26, in journey often, in perils of water, in perils of robbers, in perils of mine own countrymen. No? Pati yung kanyang own countrymen ay hinuhuli siya, pinapahirapan siya. No? Naranasan niyang sa kanyang paglalakbay bilang isang Kristiyano, nasira yung kanyang barko at nandun siya sa ilalim ng sa dagat, no? Sa gitna ng dagat. Verse 26, in journeys oftentimes I perils water, in perils of robbers, in perils of mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils in among the false brethren, in weariness and painfulness, in watching open, in hunger, nakaranas siya ng gutom, and in thirst, and in passing open, in cold and nakedness. No? So, ganoon po mga naranasan ni Saul sa kanyang journey bilang isang Kristiyano. Pero mga kapatid, ang nakakatuwa kay Saul, hindi siya tumigil. Amen? Nagpatuloy siya. Alam niyo po, meron po kayo isang kwento dito. Kung babasahin natin yung Acts chapter 9 verse 25, meron pa rin ng provision ng Panginoon sa mga taong nagpapatuloy sa kanila. Nagpapatuloy sa Kanya. Acts chapter 19. Acts chapter 9 verse 25. Sabi ng Bible, tingnan nyo. Then the disciples took him by night. No? Sa verse 24, but their laying await was known of Saul, and they watched the gates day and night to kill him. No? Talagang pinagbabanta siya na patayin siya. Pero sa verse 25, ando po yung rescue galing sa Panginoon. Tingnan nyo, Ate May. Sa verse 25, then the disciples took him by night. Kinuha siya ng mga disipulo. Yung mga kakampi niya, yung mga kapwa niya Kristiyano. Anong ginawa sa kanya? And let him down by the wall in a basket. Imagine niyo, no? Si Saul, inilagay sa basket at inihulog dahan-dahan dun sa wall. Anong purpose? Para itong si Saul makaligtas sa mga taong gustong pumatay sa kanya. Amen? No? Pwedeng gamitin pati yung basket. Naalala ko yung isang kwento. Mayroon isang sundalo. Sundalo na nag-iisa na lang siya. Ang dami niyang kalaban. So ang ginawa ng sundalo, takbo siya ng takbo. Hanggang siya po ay makarating sa kuweba. Nung siya po ay nasa kuweba, wala na siyang malusutan. Kuweba na yun eh. Dead end na yun. And then meron siya nakitang isang maliit na sulok
na kung saan pwede siyang sumuot at pwede siyang makapagtago. Pero ang dami naghahanap sa kanya ay iniligtas pa rin siya ng Panginoon. Alam niyo po, even gagamba ay pwede niyang gamitin para iligtas ka. Ano nangyari? Pumasok siya doon sa isang maliit na lugar, kasya doon, and then automatic, yung gagamba naman, dali-dali siyang gumawa ng bahay. So, nung nandiyan ang mga sundalo, gustong pasukan na sa sundalo yung sulok na yon, ang sabi ng kasama niya, Brad, wag na! Bakit? Paano may tao yan? Hindi naman may gagamba, oh. Wala ng tao dyan. May gagamba. So, pag may tao dyan, sira yung gagamba na yan. Amen? Wala, napakaraming paraan ng Diyos para i-preserve tayo sa ating pagpapatuloy. Ang makikita ko dito, yung basket na to, basket of prayers. Mga kapatid, let me assure you, sa pagpapatuloy mo, maraming nagpe-pray para sa iyo. Amen? Maraming nagpe-pray para sa atin, mga kapatid. No? Every time na ako ay nakakapakinig ng preaching doon sa Project Gate, pinagpe-pray nila tayo. No? Ini-encourage nila tayo. Magpatuloy lang kayo dyan, mga kapatid. Magpatuloy kayo sa paglilingkod. Sabi nila, nung nag-send ako ng picture, ang daming bata. Ang daming bata dyan sa inyo, Sabi niya. So, pag naturuan ng mabuti yung mga yan, naturuan ng katotohanan yan, yung mga bata na yan, balang araw magiging leader din yung mga yan. Amen? No? Pero hindi ganun kadali. Pero, prayer. No? Basket of prayer. Basket of encouragement. No? Siguro si Saul, habang siya ay nandun sa basket at inuhulog siya dahan-dahan, nakapag-abuti ng Panginoon. No? Even basket pwede niya gamitin para ako i-save, maging save. Amen po? So number one, then last na po. Number one, Christianity start with Christ. Okay. Christianity stay with Christ. And then number three, Christianity end with Christ. No? Natatapos na mayroong Kristo sa puso. Anong sabi ng Bible? Sa 2 Timothy chapter 4 verse 6 hanggang 7. 2 Timothy, last na po ito. No? Kayo mga nanay, alam ko magsasayang pa kayo. 2 Timothy chapter 4 verse 6 hanggang 7. No? Okay. Habang nakikinig kayo ng maayos, lalo tayong bibilis. 2 Timothy chapter 4 verse 6 hanggang 7. Ano sabi dyan? Sabi dyan, ano yung goal ni Paul sa kanyang pamumuhay bilang isang Kristiyano? No? Sabi ng Bible sa 6, itong si Paul dito ay malapit ng mamatay. No? Nandiyon na siya sa Rome. No? At si Paul po namatay sa kamay ni King Nero. Sabi nila, ang pinakamasamang hari sa Roma, si King Nero. Siya po yung nagpaparusa, pinaparusahan niya mga Kristiyano. Masabay siya sa ito. Siya po yun, sa panahon ni King Nero, ang mga Kristiyano po ay pinaglalaroan ng mga Romans. Nakita na kayo ng gladiator? Palalatin sa gladiator. Pagsasampukin nila yung slave, saka yung Roman soldiers, at the same time, meron din sila makakawalan. Gagawin nila, ginagawa nilang entertainment po ang Kristiyano sa panahon ni Nero. Tapos, yung mga Kristiyano po, pinapersecute nila, tinutuhog nila yan sa katawan, nilalagay nila sa street, sinusunog nila yan para mag-ilaw doon sa street. Meron po kahirap ang buhay ng mga Kristiyano noon. Pero, itong time na to, napapaalam na si Paul kay Timothy, I am now ready to be offered. Alam niya na mamamatay na siya. Hindi siya namamatay at marinig sa stroke, kundi namatay siya sa manila ng cross. Ganun po ang nangyari sa Saul. Pero nasabi ni Saul, meron siyang reward. Kaya mga kapatid, ang sikapin natin, matapos ang buhay natin na nakikristo tayo.
Sapagkat ang bawat isa sa atin ay aharap tayo sa Panginoon. Tatlong bagay po ang ending ng buhay natin. No? Number one, there will be reward. Number two, there will be regret. Number three, there will be shame. Ano yung shame? Pag may Kristiyano, nandiyan ang Jesus Christ, ano ba na mangyayari sa lupa, harap ka sa Kanya, bilang sa Kristiyano. So may mga tao, pagkakapit sa Kristo, nahihiya sila. Bakit? Anong ginawa mo sa buhay mo bilang isang Kristiyano? Naglibot ka ba sa Panginoon? So ano mangyayari sa'yo? Nahihiya ka, maharap sa Panginoon. Amen? Nabasa mo ba ang Bible mo? Sa mabubuhay mo bilang isang Kristiyano? Kung palagay mo, 30 years old ka nakilala sa Panginoon, tapos 70 ka namatay, so mayroon kang 40 na pwede mong gamitin para sa Panginoon. Kalimutan mo na yung dati sapagkat wala na yun, tinatawag nila doon. Itong 30 to 40, ito yung bubulin mo sa pag-iingat sa Panginoon. Anong ginawa mo sa 40 years na to? Amoy sa kasalanan, Kristiyanong pabanjing-banjing, o Kristiyanong totoong naglingkod sa Panginoon, tulad ni Saul. Amen po? Kung gagawin mo yun, mga kapatid, hindi ka mahihiya ng mga sa Panginoon. There will be no shame. Number two, na pwede mangyari, there will be regret. Pwede mo sabihin, matanda na ako, hindi na ako makapag-solve. Natanda na ako, hindi na makapag-Bible study. Anong ginawa mo nung kabataan mo pa? Na? Kaya sayang, 5 years na lang pamilip ko sa mga susunod. Sayang ang buhay. Kung para sa mga tao, yung ginagawa natin dito ay pagkasayang ng oras, para sa atin naman, yung ginagawa nila sa labas ay pagkasayang din ng oras. Tama? Yung para sa kanila, yung ginagawa natin na pag-pray, pag-worship, ay pagkasayang ng oras, hindi po, sapagkat ang oras ay galing sa Diyos. Tama? Ang oras ay galing sa Panginoon, ang buhay galing sa Panginoon. So, anong dapat? Gamitin mo ito para sa Panginoon. Pero kung Kristiyano ka, hindi mo ginagamit, sinasayang mong oras mo. Binibigyan mo. So, there will be regret. There will be shame. Pero ang goal ni Saul, alam niya na sa kanyang ng kanyang buhay, there will be reward. Amen? There will be reward. Sabi ng Bible, sa verse 6, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Malapit na siya mamatay. Kaya ang ginawa niya, at alam niya na ginawa niya, sa biyaya ng Panginoon, I have fought a good fight. I have finished my course. Amen? No? Nagtapos siya, I have finished my course. I have kept the faith. Nagpatuloy si Saul, si Paul. So, hindi siya nahihiya sa kanyang end ng kanyang buhay. Bagos alam niya na mayroong reward na nag-aantay sa kanya. Naintindihan niyo po yan? Philippians chapter 3 verse 14. Last na po ito. Philippians chapter 3 verse 14. Sabi ng Bible sa Philippians chapter 3 verse 14, sabi diyan, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Alam niya na mayroong reward. So mga kapatid, maglilingkod tayo sapagkat there will be reward sa huling araw. No? At ang iniiwasan natin, yung mahihiya tayo or manghihinayan tayo sa oras na binigyan ng Panginoon. Okay po, tayo po tumayo. I hope na tayo pinagpala ng Panginoon. Amen ba? Meron ba kayo natutunan? Christianity start with Christianity stay with Christianity and with Christ.